Good day! You're listening to JA1 Top Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at JA1 Top Facebook. Here's your message for today. Hello. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay. Sabi mo sa katabi mo, salamat, nandito ka. Yan. Okay. Ang topic po natin sa buwan na ito ay pananagumpay sa mga hamon ng buhay. Okay. Sino po rito yung mahilig maghamon? Wala. At paano natin napapagtagumpayan yung mga hamon sa atin? Ako, nung bata ako, mahilig ako maghamon. Ano, matapang ka ba? Oo. At ako laging hindi nilalabanan at may lumalaban din naman. Minsan nabibigla nga ako pag may lumaban eh. Pero sabi dito, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pananagumpay sa hamon ng buhay. Paano tayo magtatagumpay sa buhay nating ito? Tayo po muna ay manalangin. Yes, hallelujah. Lord, maraming salamat nga po, Panginoon, sa tanghaling ito na kami narito, O God. Lord, ano man, Panginoon, ang mensahe mo sa amin, ikaw na po, Panginoon, ang bahalang kumilos sa bawat isa sa amin, O God. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain ito, sapagkat, Lord, alam po namin, O God, na ito ay plano mo para sa bawat buhay namin, sa bawat nasa sa amin na naririto, O God. Lord, ang salitang ibibigay mo, Panginoon, ang tunay na magiging saligan namin sa aming buhay, O God, na siyang magiging tulong namin sa aming buhay, Panginoon, mula ngayon hanggang sa pagdating ng panahon. Lord, salamat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na mag-glorify sa umagang ito at sa gawain ito, O God. Lord, pawang ang nais mo lamang, Panginoon, sa bawat isa sa amin ang iyong ibigay, O God. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Kasi po, dalawa lang naman po ang tanong dito sa buhay nating ito. May dalawang katanungan lang po. Ang una, may mga dalawa tayong pagpipilian. Ang una ay kay Kristo. At ang ikalawa ay para sa ibang bagay. Tanong, saan po kayo dito? Kay Kristo ba na nagdudulot ng buhay? O sa ibang mga bagay na nagdudulot ng kamatayan? Siyempre, kay Kristo tayo. Dali lang po Medyo hindi ako nininervyos eh. Salamat sa inyo Kung nagkataon, sharing lang to. Okay. Naalis ko lang po yung nervyos. Tayo ba pong lahat ay tumanggap na kay Lord? Yung totoong pagtanggap sa Kanya. Kasi meron pong sa bibig lang eh. Pero, paano po ba malalaman yung tunay na sinasabing tinanggap na natin si Jesus Christ sa buhay natin? Malalaman po natin yon pag hindi na po natin nararamdaman yung ng Lord, yung kilos ng kaaway sa buhay natin. Tinatawanan na lang natin ang lahat. Sabi po sa teksto natin sa Isaiah 28:16-17, ito ngayon ang sinasabi ni Yahweh, maglalagay ako ng batong saligan sa Sayon, subok, matatag, at mahalaga. Ang magtiwala rito'y hindi mapapahiya. Next, gagawin kong sukatan ang katarungan at pamantayan ang katapatan. Ipatatangay sa bagyo at baha ang lahat ng kasinungalingan. So sabi po dito, ang lahat ng magtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. So, ibig sabihin, kung ilalagak natin, dahil nga ang Diyos nga ang nagtatag ng batong saligan. Ano po ba yung batong saligan? Yun yung pamantayan natin dito sa buhay natin na to. So, sabi dito, ang magtitiwala hindi mapapahiya. Katulad natin, minsan, di ba, pag tayo'y nangako, dun sa mga nanay na narito, pag tayo'y nangako sa anak natin, kitang-kita natin yung anak natin sobrang nagtitiwala sa atin.
At ang gagawin naman natin bilang isang magulang, hindi natin to hihiyain sa harapan. Hindi tayo, gagawa tayo ng paraan o magpupursige tayo para yung ipinangako natin, maibigay natin sa Kanya at yung pagtitiwala niya sa atin, hindi maunsyami. Katulad naman si school. Sino rito yung laging leader sa mga activities sa school? Yan. Okay. So, yung mga estudyante na laging leader sa school nila, di ba pinagkakatiwalaan kayo ng mga kagrupo nyo? Minsan pa nga, yung iba gusto pa sa kanya talaga mapunta kasi, ay dito ako, magaling to. Ay dito ako kasi maboka to. Pero anong ginagawa ano ang gagawin mo para naman yung pagtitiwala nila sa'yo ay patuloy na hindi sila mapapahiya. Kaya ang gagawin mo, magpupursige ka mas lalo pa sa inaasahan at sa pagtitiwalang binibigay nila sa'yo. Meron tayong mga uri ng saligan. May mga uri tayo ng saligan. 3 siya. Yun ay pag-aralan natin. Ang isa daw ay yung luwad. Ano ba yung luwad? Sino nakakaalam ng luwad? Hindi nyo alam? Clay. Nabasa niyo? Okay. So, ang luwad daw, siya yung clay. So, siya ay putik. So, ibig sabihin, kasi may mga pundasyon kasi tayong tinatawag. So, ito yung klase ng pundasyon na una ay luwad. Nung ancient times, kaya na, wala pang mga poste-poste, mga pader, simento. Noon, ang mga bahay ay putik lang. Diba? Sinong nakakaalam na gano'n ang dating bahay? Diba? Noon, talagang ang bahay ay putik lang. Sabi, pag daw ang isang bagay o isang bahay ay gawa sa isang putik o sa clay, ito ay mahuna. Kailangan laging repairin. At alam niyo po ba na naihahalin tulad tayo dahil ang tao ay ginawa rin sa clay o sa alikabok. Diba? Nung sa Genesis 2:7, tayo ay nilikha lamang galing sa alikabok. So sabi dito, pag ang materyales, ang luwad ay isa sa pinakalumang materyales sa pagtatayo ng pundasyon, maging ang tao ay dito nililok. So ibig sabihin, inihalimbawa tayo dito, ibig sabihin mahuna, repairin. Naniniwala ba kayo doon? Kasi sa totoo lang, tayong mga tao, kung hindi matindi ang foundation natin sa buhay natin, tayong lahat ay marupok. Sapagkat ang tao ay marupok lamang. Totoo po ba yun? Diba? Madali tayong mabuyo sa tukso. Madali tayong madala ng kamunduhan natin, ng nasa paligid natin. Kasi nga, yun yung napakahina natin sa harapan ng mga pagsubok. Kung paanong ang luwad at ang tao ay may mahinang kakayanan, ang pagtatayo ng pundasyon dito ay tinuturing na poor geotechnical engineering practice. Ang pundasyon sa luwad ay madaling masira at malimit nangangailangan ng pagkukumpuni o kaya'y trahedya. Sa matinding sitwasyon, basahin natin yung awit 146 verse 3. Sa mga pangulo'y huwag manghahawak kahit na kaninong di nakapagliligtas. So sabi nga dito, dahil tayo'y galing sa luwad, hindi natin dapat panghawakan ang tao. Dahil ang tao nagpapalit ng isip. Ang tao naghihina. Ang tao nawawala. Kaya hindi natin pwedeng ibase ang buhay natin sa sa tao. Sabi nga rin sa 1 Peter 1:24, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. So sabi dito, para lang daw tayong damo. Tapos para rin lang bulaklak. Na mayroong season na ang ganda-ganda ng bulaklak niya. Kahali-halimuyak. Napakaganda, napakarikit. Pero darating din yung time na siya'y manunuyo.
Diba? Ganon lang din ang tao. Sa ngayon, famous ka. Sa ngayon, sikat ka. Gaya ngayon, nasan si Nora Honor? Nung panahon ng mga nanay ko, si Nora Honor, sikat na sikat. Diba? Walang hindi pwedeng hindi siya kilala. At halos yung iba, ina-idol na nga lang siya, diba? Pero nasan siya ngayon? Dahil siya ay tao lang, hindi natin pwedeng panghawakan yung kagalingan niyang umarte, yung kagandahan niyang kumanta. So, hindi dapat tayo ganon. Sabi dito, kung ikaw ay pundasyon na clay, tumutukoy sa pagtitiwala sa tao. So, sa tao tayo tumitingin, hindi sa Diyos. Kung ang tao ay nilikha ayon sa clay, posible mahina rin ito. Kaya kung ipagkakatiwala sa tao, siguradong mahina. So, hindi natin dapat ipagkatiwala ang buhay natin. O, minsan, idol ko si ganito, so dapat ganun din ako. Gustong-gusto ko tong teacher na to, napakagaling niya. Kaya dapat lagi siya yung susundin ko. Paano pag dumating yung point na yung teacher na to, o yung guru na to, o yung mentor mo, nawala, namatay, paano ka na? Diba? Ang katotohanan, siya'y tao lamang. Kaya dapat, so dahil siya'y tao lamang, sisidlang lamang siya, hindi dapat sa kanya tayo maghahawak. Dahil ang totoo minsan, ang tao hindi na napapahalagahan ang totoong pinanggagalingan ng kapangyarihan. Minsan sa tao na lang, nawawala tayo sa kaalaman na hindi tayo dapat sa tao lang tumitingin. Pangalawang saligan ay ang buhangin. So, sabi sa kawikaan, pundasyon ng buhangin, sabi dito, ang buhangin ay mabilis na nililipad ng hangin. Nagdadala ng tubig at nahuhulog kapag inilagay sa kamay. Ang yaman at katanyagan ay uri ng pandasyong buhangin. So, yung daw yaman at katanyagan, para lang daw tong buhangin. Diba? Pag nasa beach tayo or dyan sa subukan natin humawak ng buhangin. Diba? Hindi siya tatagal sa kamay mo. Mawawala siya. Babagsak siya. At kung darating pa ang hangin, tatangayin pa siya. Diba? Ganon ang klase ng pundasyon ng buhangin na madaling mahila, madaling maalis. So, yun daw yung sa katanyagan. Sabi nga dito, ano ba yung karakteristik ng sand? Diba? Sila madaling matangay ng hangin. So, madaling madala ng tubig. Madaling bumigay. So, ganon din daw yun. Minsan, yung tao, masyadong nagpupursige sa buhay para yumaman. Nagpipilit sa buhay para maging sikat. To the extent na hindi na niya nawawarian kung ano ba yung nangyayari sa buhay niya. Tapos sabi dito, kung ang tao, ang nais lang nila ay pagyaman, mawawala rin kasi yung kayamanan na yun eh. Dahil kahit anong pagpipilit mo, o kahit anong pagpupursige mo, tapos, nadidi-focus ka naman sa isang bagay na dapat, ayun yung dapat na bigyan mo ng atensyon, walang halaga ang lahat ng yon. Para ka lang ding buhangin na madaling matangay. Kahit yung mga tao na isang sample ng buhangin, yung mga tao na yumaman lang dahil nagkaroon sila ng mana. Bakit? Bakit naging isa silang buhangin? Majority ng mga tao na pinamamanahan lang, hindi lumalago o hindi tumatagal ang yaman nila. Bakit? Nakabase lang kasi sila dun sa yaman na kanilang tinamasa o minana. Pangalawa, yung mga taong nananalo sa loto, yung mga yumaman dahil lang sa biglaang dahilan, katulad ng pagsusugal, hindi nila nai-enjoy yun. Kumbaga, sandali lang din nawawala sa kanila kasi yung pundasyon, pera. Kaya sabi dito, tayo bilang isang tao, hindi natin dapat na iyaano ang buhay natin para lang tayo ay yumaman ng yumaman. Dahil hindi doon dapat nakasalig ang buhay natin bilang Kristiyano, bilang isang tao. At tandaan po ninyo, kahit anong pagpupursige nyo sa buhay, kahit anong pagsisumikap ninyo
kung ang pinagsusumikapan nyo, ang ginagawa nyo, ay hindi para sa tamang dapat na ipinagbibigyan natin ng ito, lahat ng yon baliwala lang. Ang ikatlo ay ang bato. Ding ang bato. Sige, basahin po natin ang Matthew 7:24. Si Jesus, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga balita, ng mga salita kong ito ay natutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang buhay sa ibabaw ng bato. Sabi dito, maituturing daw tayong matalino kung tayo ay nagtayo ng bahay sa isang bato. Alam po ba niyo yung paggawa ng bahay? Paano? Ha? May 4 na haligi. Very good. 4 na haligi lang po ba yon? Ano pa po yung dapat, paano pa gumawa ng pundasyon? Malalim. Dapat malalim. Alam niyo po ba na kung ang magiging pundasyon natin sa ating buhay ay bato o si Jesus Christ yung nagsisimbolize ng bato sa buhay natin. Dahil sabi niya nga, siya ay nagtayo ng, ano nga ba yon? Sabi niya, naglagay ako ng batong saligan. So sabi niya, ako'y naglagay ng batong saligan. So si Jesus Christ yun sa buhay natin. Sa buhay natin to, masasabi natin na kung si Jesus Christ ang naging pundasyon natin, kahit ano pa yung sumuong sa buhay natin, kahit ano yung dumating sa buhay natin, hindi tayo matitinag. Paano ba magagawa yung pundasyon? Sa totoo lang, meron akong kapatid na construction worker na sabi niya, mas mahirap pa daw gumawa ng pundasyon. Yun daw talaga yung pinagagawa nila ng matinding panahon, ng matinding pag-iisip. Kasi sa pundasyon na yon, doon nakasalala yung building o yung bahay. So katulad din natin bilang isang tao, dapat may matindi tayong pundasyon. At yun ay si Jesus Christ sa buhay natin. Sinabi mismo sa salita ni Jesus, sabi dito, na ang tanging tiyak na sandigan ay matatagpuan sa pananampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon ng ating buhay. Si Jesus ang tanging pundasyon na magtatagumpay sa bawat pagsubok, bawat suliranin at bawat pag-uusig. Si Jesus Christ lang daw yung magandang pundasyon na dapat na meron tayo. Kasi kung tayo mamumuhay katulad ni Kristo o sa mga katuruan ni Kristo, wala na tayong hahanapin pa sapagkat napakatibay na sandigan ito. Ngayon, di ba, nung si Jesus Christ, may mga katuruan siya, itinuturo niya sa atin kung paano tayo mamumuhay, kung paano natin panghahawakan ang ating buhay. Ganon dapat ang ating pananampalataya sa Kanya. Dahil nang tanggapin natin si Jesus Christ sa buhay natin, ibinigay na natin ang ating sarili sa Kanya. Ngayon sabi dito, paano natin mapapagtagumpayan ang iba't ibang hamon ng ating buhay? May 3 paraan. So ang una, maging malapit at mapanalanginin tayo. So ano daw ba yung kasi dito sabi sa English yan, prayer and devotion. So para magkaroon tayo ng matinding pundasyon, kasi nga di ba ang foundation o ang pundasyon ng yan ay hinuhukay. So para magkaroon tayo ng matatag na pundasyon, meron tayong 3 paraan o 3 materyales para yung pundasyon na yun maging matatag. Para sa pagharap natin sa buhay na ito. Una, maging malapit at mapanalanginin. Sabi dito, sa pagiging mapanalanginin natin, tayo ay nagkakaroon ng kalakasan sa ating espiritual na buhay. Nagbibigay ng kapayapaan at kagaanan sa buhay. Nagiging handa sa lahat ng hamon ng buhay. Dahil sa pananalangin, lahat ng imposible nagiging posible. Dahil ang sabi dito, ang panalangin, yun yung pagsusumamo natin sa Diyos. Paghingi ng tulong sa Kanya. Dahil parang ano ba yung relasyon sa pagiging anak at
sa pagiging magulang. 'Di ba yung laging nag-uusap? Paano ba natin kakausapin ang ating Diyos? Paano na ba natin kakausapin si Jesus Christ? Sa pamamagitan ng pananalangin natin. So, ibig sabihin, maging mapanalinginin tayo. Dahil sa pananalangin, walang imposible sa pananalangin. Dahil ang totoo, kung ikaw ay nananampalataya, kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, lahat ng imposible, pwedeng maging posible sa buhay nating ito. Dahil ang pananalangin, grabe, hindi mo alam na sa bawat pananalangin mo, may kasagutan na ang Diyos sa buhay mo. Binibigyan niya na tayo ng kasagutan sa mga problema natin, sa bawat hinihingi natin sa Kanya. Pangalawa, yung maging malapit. Yun yung daily devotion. Mas napapalapit tayo sa ating Panginoon dahil sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. So, para maging matatag ang pundasyon natin, dapat alam natin ang salita ng Diyos. Alam natin yung mensahe ng Diyos sa atin. At iyon ay nasa Biblia. Diba? Ano ba yung nagagawa ng Biblia sa buhay natin? Nagbibigay ng karunungan, ng kaalaman, nagbibigay sa atin ng paghahanda. Minsan pag tayo namumroblema, magbabasa ka lang ng Biblia, ang sasabihin sa'yo ng Biblia, ibigay mo, ilagak mo sa akin ang lahat ng iyong mga suliranin at ikaw ay aking pagtatagumpayin. Diba? Pag dumadating sa point na problema ka, magbasa ka lang ng Biblia, makikita mo yung sagot ng Lord kung paano mo haharapin yung ganong problema. Tatandaan po natin na ang Biblia, salita ng Diyos sa atin. Ang Biblia, manual ng buhay natin. Paano natin mapapatakbo ang buhay natin kung hindi natin nababasa yung manual? Ano ba yung manual? Diba? Pag ang isang bagay, o bagong appliances, bagong gadget na ginamit mo, na hindi mo man lang binabasa kung paano to gagamitin, posible masira ka, masira yung gamit na yon. Ganon din tayo bilang isang tao. Kung hindi tayo magbabasa ng Biblia, kung hindi natin babasahin ang salita ng Diyos, posible pwedeng masira ang buhay mo. Posible mapariwara ka. Kasi ang totoo, yung iba hindi naman nila alam kung ano-ano ba yung mga kasalanan. Minsan ang sabihin nila, white lies lang naman yan. Pwede na yun. Pero sabi nga sa Biblia, walang white lies. Walang blue lies, walang black lies. Basta lies, lies yan. Kasinungalingan yan. Kasalanan yan. Nagnakaw ka na, kumuha ka ng piso, nagnakaw ka ng 1,000,000, parehas lang yan. Pero alam ba natin yon bilang isang Kristiyano? Alam ba natin yon? Hindi, kasi tayo kasi may sarili tayong pamantayan sa buhay natin eh. Pero pag-aralan natin ang salita ng Diyos, pag-aralan natin ang nais ng Diyos. Sabi nga, paano masasabi na ang salita ng Diyos ay para sa atin? Dahil nandito ang buhay. Dahil ang salita ay buhay. Dahil ang nais ng Diyos sa buhay natin, tayo ay maging maayos sa kanyang harapan. Para mapagtagumpayan natin ang hamon ng buhay, unang-una, dapat lagi tayong nagbabasa ng Biblia. Lagi tayong nakikinig sa salita ng Diyos. Dahil sa pamamagitan nito, maitatama tayo, maiaayos ang buhay natin. Sa pangalawa, sabi dito, magtiwala sa tulong ng Diyos. So yung ikalawang paraan para mapagtagumpayan natin ang iba't ibang hamon sa ating buhay ay ang magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa ating Diyos dahil hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Panatilihin lang natin sa kaibuturan ng ating puso ang mga katuruan ni Jesus at tayo magtatagumpay sa laban ng buhay. Dahil hindi natin ito laban ito ni Jesus. At siya'y nagtagumpay na. Magtiwala ka lang. Sa itong laban na to, ang buhay natin na to, paglabas pa lang natin ng bahay natin, labanan na. Spiritual battle, meron battle, spiritual realm natin, sa buhay natin ito. Pero ang nais ng Diyos, sa bawat buhay natin, sa pag-aaral natin, ang nais lang ng Diyos magtiwala tayo. Kayo mga kabataan ngayon, napakapalad ninyo dahil sa murang edad nyo na to,
nalalaman ninyo yung mga susi. Paano ba tayo magtagumpay? Unang-una, ang Diyos. Pangalawa, ang pagtitiwala sa Kanya. Sabi sa Isaiah 28:16 at 28:7, magtiwala sa tulong ng Diyos, hindi sa pagpipilian. So, ibig sabihin, wala tayong ibang pagtitiwalaan kundi ang Diyos lang. Hindi ang artista, hindi ang ina-idol natin na preacher, hindi ang kayamanan. Sa Diyos lang natin ipagkakatiwala ang lahat at wala nang iba pa. Sa ikatlo, ang sabi, maging makatarungan at tapat sa harapan ng Diyos. Ano ba yung makatarungan? 'Di ba? Ang makatarungan ay galit sa mali. So, ibig sabihin dapat justice tayo. Makatarungan, tayo ay makatarungan. Tayo ay nakikinig sa salita. 'Di ba? Tayo ay hindi natin tinatanggap ang mga mali sa buhay natin. Sabi nga, payag ba kayo na basta lang kayo i-judge ng tao? Payag ba kayo na hindi kayo mabibigyan ng pagkakataon na may paliwanag ang side nyo o ang sarili nyo? Ang gusto ng Lord, dapat tayo ay magsalita. Dahil lang sabi, pag kailangan kang magsalita ka kasi yun nga yung katarungan eh. Yun nga yung nais ng Diyos sa buhay natin, na tayo ay maging makatarungan. Pag hindi ka nagsalita sa buhay mo, pag hindi ka nangatwiran, may mali sa'yo. Hindi tama yon, hindi nais ng Diyos sa buhay natin yon. Tayong gaya ninyo mga kabataan, sa palagay nyo, para maging maayos ang buhay ninyo sa pagdating ng panahon, ano ba yung laging sinasabi lang ng magulang natin na dapat pagtagumpayan nyo? Pag-aaral. Yun ang isang pundasyon. Pero alam nyo ba na secondary lang yun? Dahil kung ang gagawin nating saligan sa ating buhay ay ang Panginoon sa buhay natin, wala ka nang hihilingin pa sapagkat ang Diyos ay sapat na. Ang panahon na iginugugol natin ngayon, sapat na may Diyos tayo sa buhay natin. Ang kayamanan, ang karunungan, to follow na lang yan pag inuna natin ng Diyos sa buhay natin pag ibinigay natin sa Diyos ang lahat. Sa totoo lang po, katulad ng isang pundasyon ng bahay, kung bibilangin po natin, bago maitayo ang itong church na to, siguro mga hanggang bewang ang hinukay ng mga construction worker dito. Humukay sila ng napakalalim, at ganun din tayo bilang isang Kristiyano. Paano natin masasabi yung paghukay? E di, hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Pag ang Diyos ang naging sandigan natin, ang naging saligan natin sa buhay na to, hindi tayo matitinag. Hindi tayo mabubuwag. Dumating man ang bagyo, dumating man ang uno sa buhay natin, hindi tayo madadala ng anumang problema na yan, nananatili tayong matatag. Makikita mo nga yung pagkakaiba ng taong mapanalanginin sa hindi. 'Di ba? Ang isang foundation natin, para maging matatag ang foundation natin, maging mapanalanginin tayo, kung tayo laging nananalangin, grabe yung peace na ibinibigay ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo ba na ang bagyo, pag siya ay dumating, o kahit ang lindol o ang buhawi, matitinag ang lahat ng to, ang dingding na yan, mawawala. Pero ang pundasyon, nananatiling nandyan nakatayo. Kaya sandaling-sandali lang din, maibabalik ito kung ang pundasyon mo ay nandyan. Ang maaalis lang bubong. Natural yun. Kasi dahil tayo tao, dahil tayo Kristiyano, hindi tayo excuse sa paghamon sa buhay. Hindi tayo excuse sa buhay natin ito. Hindi tayo excuse sa mga tukso. Hindi tayo excuse sa mga problema. Kaya lang ang tanong, paano mo haharapin ang lahat ng ito?
Anong klaseng pundasyon meron ka ba? Paano pag dumating yung time na naubos ang lahat ng yaman mo? Nawala ang magulang mo? Nawala ang mga kaibigan mo? Paano ka na? Paano mo nahaharapin ang lahat ng to? Pero sabi nga, hindi pwedeng ibigay natin sa tao ang pagtitiwala natin, sa Diyos lang. Ano man ang dumating sa buhay nating suliranin, ano man ang problemang dumating sa buhay natin, kung ang Diyos ang sandigan natin, hindi tayo magigiba. Hindi tayo matitinag sa lahat ng problema na tinatahak natin ngayon. Ibigay lang natin sa Diyos ang lahat, at ang pundasyon na yon, ngayon pa lang, panghawakan na natin. Lagi nating tandaan, ang mga bagay na dapat na pinanghahawakan natin. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ang siyang kumilos, ang siyang bumago ng ating buhay. Dahil ang totoo, lahat tayo dito walang kakayanan eh. Hindi natin kayang baguhin ang buhay ng tatay mo. Kung naiinis ka sa ugali ng tatay mo, hindi mo kayang baguhin yan kung sa'yo lang. Kung naiinis ka sa ugali ng kaklase mo, sa ugali ng kaibigan mo, hindi mo kaya yan. Ako nga, grabe. Feeling ko nun, napakagaling ko. Akala ko napakagaling ko na kaya kong baguhin ang lahat. Kaya kong iayos ang buhay ko. Hindi mo magagawa yan na kung ikaw lang. Lahat ng paraan ginawa ko na sa buhay ko, pero wala. Hindi na bago ang buhay namin. Hindi na bago yung relasyon namin. Pero, nang hinayaan kong ang Diyos ang maging pundasyon, nang hinayaan kong ang Diyos ang kumilos sa buhay ko, nang ibinigay ko sa Kanya ang lahat-lahat sa buhay ko, grabe. Lahat ng mahuna sa akin, lahat ng pangit sa buhay namin, binago niya. At lahat-lahat ng mga darating pa sa buhay kong ito, alam kong tagumpay na. Tagumpay na kami. Maaari sa buhay natin to, sabi nga, pag ikaw ay mapanalanginin, pag ibinigay mo ang buhay mo sa Lord, pag dumating ang problema, alam niyo ba ngayon, hindi na ako namumroblema ng problema. Bakit? Papangit ka lang eh. Magagalit ka lang, magkakasala ka pa. Sabi nga ng Lord, ibigay mong lahat ito sa akin dahil ito ay laban ko. So pagtatagumpayan ko. Kaya pag may dumating na problema, sasabihin ko sa Lord, Lord, salamat. May panibagong blessing ka. Masasabi ko po sa inyo, nang hinayaan ko ang Diyos sa buhay ko, daig ko pa po si Henry C. Daig ko pa po ang mga pinakamayaman na tao dito sa mundong ito. Bakit? Kasi ang tunay na kayamanan yung kapayapaan eh. Mayaman nga sila, mapera nga sila, hindi naman sila matulog. Bakit? Kasi pinag-iisipan nila kung paano wag maubos ang yaman nila. Pinag-iisipan nila kung paano pa sila mas yayaman pa. Samantalang ako, care ko ba sa yaman na yan? Mas pinakamayaman ang Diyos kong buhay. Diba? Siya ang pinakamayaman sa lahat ng ito. Kaya nga sa totoo lang, sabi kanina, yung sabi ni Pastor na, a one day of favor is worth 1,000 day of labor. Lagi lang tayo mag-iintay sa favor ng God. Kasi kung ibibigay natin ang buong buhay natin sa Diyos, ang buong pagtitiwala natin, grabe ang favor na ibibigay ng Lord sa buhay natin. Kasi tumbas ng isang taong paghahanap buhayan ng mga tao dyan sa labas. At ang totoo po, ini-enjoy na po namin yan. At kayo mga bata, kayo mga kabataan ngayon, huwag na kayong magpakahirap pa sa buhay nyo. Kahit ang mga magulang nyo, sabihan nyo, Nay, unahin daw natin si Jesus Christ, unahin natin ang Panginoon sa buhay natin, at tayo magtatagumpay. Walang ibang mas may kapangyarihan, walang ibang mas mayaman sa buhay nating ito, kundi ang Diyos na dapat nating pinaglilingkuran. At unang-una, hindi tayo ginawa para magpakapagal. Ginawa tayo ng Diyos para sa Kanya.
para siya lang ay purihin, sambahin. At pag ginawa natin ang lahat ng yon, grabe, wala ka nang hihingin pa sa buhay nating ito. Wala na tayong hamon sa buhay na to na hindi natin mapagtatagumpayan. Dahil lang totoo, siya lang, ang Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat na siyang nagbibigay ng katagumpayan sa atin. Kaya, sa anumang hamon ng buhay nating ito, huwag na tayong magpakapagal pa. Ibigay na lang natin sa Lord ang lahat. Maraming salamat po.